At kaugnay ng mga anomalya umano sa flood control projects na inaasahang iimbestigahan ng Kongreso. Kausapin natin si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, dadalo po ba kayo sa pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control projects? At paano nyo po ito Yes po. pinaghahandaan? Yes po. Dadalo po kami. As invite, may official invitation po na binigay ng Committee on Blue Ribbon Committee pala sa Senate po. In relation to all of these investigations, nag-inspection na po ba ang DPWH sa lahat ng proyekto, flood control projects na inyo pong pinamamahalaan? Yes po, yes po. Kumusta po yung inyong ginawang inspection? Since noong last week lang po nagsimula and we are consolidating all yung reports nila ngayon, kasalukuyan nga namin pinag-uusapan and we'll try. Kasi ito yung, ang kwan lang po nito, ang initial na nakuha namin dito is to ascertain yung kwan po, yung ang tawag na namin dito, present to absent, yung project for the time being. But kung at saka kung ano po yung napupunan nila, then that is the time when we will send actually yung actual audit team namin dito para mag-gather na kami ng documentation and evidence that may warrant for the prosecution at saka sanction kung sino involved po dito sa mga kwan nito. Yan po yung ganun ang process. Tama po, no? Ito po yung listahan na hinihingi ni Pangulong Bongbong Marcos? Yes po, yes. Kailan nyo po ito kaya maisusumite? Ay, yes. Internal kwan po namin ito, internal process po namin ito kasi ang inasaan po namin dito is actually yung feedback galing from sa sumbungan ng bayan ng ating Pangulo po. Well, isa pang kaso, ito po, dismayado yung Oriental Mindoro LGU ng inspeksyon ninyo isang dike sa kanilang probinsya at natuklasang marupok o substandard daw yung pagkakagawa. Isa po ba ito sa inyong mga na-inspeksyon na? Ito po yung padadala kami ng audit team namin para tignan po lahat yan. In the meantime, yung regional office po namin doon, I think gumagawa na po sila ng initial investigation at saka audit din po doon sa ginawang yung sinasabi ni Governor Dolor po na substandard na tiki. Bukod po sa Oriental Mindoro, sa Bulacan din, lahat po pinangalan ng flood control projects ay gagawa na po ng fraud audit po ng COA. Yes po, yes. That would be very welcome po. Ano po magiging kaparusahan kung sakasakali, lalo na kapag involved dito yung mga tauhan mismo ng DPWH? Kung anong karapatan po sanksyon sa kanila, then we'll impose it po. Wala naman kaming, we don't know exactly kung anong ipapato na kaparusahan na. We will not be the one to determine kung anong kaparusahan. But certainly, if we will submit all the documents actually kung sino man yung mag-iimbestiga po. Pero magkakaroon din po sila ng administratibong kaso kung sakali? Palagay ko po. Kung mapatunayan po na sila, may involvement o sa may sala, then talagang may administrative case at saka criminal case kung meron pa po. Ano po masasabi niyo sa plano raw ng Chairman ng House Appropriations Committee na huwag nang paglaanan ng pondo sa 2026 yung mga flood control projects sa mga lugar na hindi naman po madalas sa bahain? May internal process po nila yun yata, internal process nila kasi we just consolidated actually yung mga projects that were initially in-include doon sa National Expenditure Program para doon sa legislative by legislative process. So nandoon na po lahat. Now, if they want to look at all these projects, actually, internal process na po sa House of Representatives po yan. Pero sinusuportahan niyo po yung ganitong hakbang para ma-prioritize yung talagang bahaing lugar? Ayos po. Anything that will improve actually the process, sumusuporta po kami. Opo. May mungkahi rin pong tanggalin na sa posisyon na DPWH District Engineer dahil tila kasabwat daw ang posisyon nito sa mga kickback. Ano pong reaction nyo rito at yung mga akusasyon na bagman daw yung ibang mga regional directors ng mga politiko? We will have to study yung nito kasi civil service ko nito. Organization na namin ito civil service naman ito mga tao namin.
mga tao namin. So, well, we can study the suggestion. But I think, look at, I think ang intention naman yata is para hindi maging mapatronize o familiarize yung mga district engineer namin to whoever nasabi nila. But I think there are other ways actually to do it without removing them naman. Kumusta po ang moral ngayon sa DPWH with all these accusations? Okay. Okay lang po sila. No? I think Opo. we're just, kuwan naman po sila ngayon. I think on their toes that I think na nag-iimbestiga. Lahat po naman. And tingnan natin. And they are actually, kuwan po dito, na alam na nila that I have made my statement that whoever will be found to be involved at in any anomalies for that matter, we will not hesitate actually na bigyan sila ng sanction po. Okay, aabangan po natin itong kabilang mga investigasyon na ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat din po. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan.